At the count of three. 1, 2, 3. Then the Lord said to me, go again, love a woman who is loved by her husband, yet is committing adultery, as the Lord loves the sons of Israel, though they turn to other gods and love raisin cakes. Ulihin po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Please be seated. Wala lang kakain ng raisin cakes. Amen. Banana cakes na lang. Amen. Ang title po ng mensahe po sa araw na to, ayaw. Saan po ba? Ito po ba? Pipindot. Ito? Ayan. Ang title po ay God's Amazing Love. Amen. Makikita niyo po ba? Amen. Alam niyo po, karamihan po sa atin, we like to hear or read or even watch love stories. Amen? At tayo man din po ay nais na magkaroon or makaranas ng tunay na pag-ibig sa buhay. Alam niyo po yung, kaya nga kinikilig tayo every time na may isang magandang love story na nakaka-relate tayo. Amen? No wonder po yung mga Korean telenovela na marami po sa kanila ang pumapatok. Bakit po? Marami ang nakaka-relate na kinikilig sa mga love stories nito. Tama po ba? Sino po dito nakapanood ng minsan ng Korean or mga love stories? Nakinilig po tayo. Hindi nga. Walang nagtaas ng kaway. Kunwari pa kayo eh. Amen. Diba? So, if there is really one thing that really makes the world go round, it is love. Amen? Kaso, sa kasamang palad po, masyado pong, sa mundo pong ito, no, masyado nang nabalahura, masyado na pong bumaba ngayon ang meaning ng true love. Amen? Now, meron po tayong pag-uusapan sa Bible po about love story na talaga pong aantig po sa puso ng bawat isa. No? And I pray, amen, na tayo po ay maaantig sa true to life na kwento na po ito. No? This is the story, the book of Hosea. Ayaw. It's not. Ay, kayo lang po. Ayan. Kung makikita po natin, ito po yung mapa ng ancient Israel that time. Amen? Sa panahon po ni King David and King Solomon, united pa po yung kingdom. There are 12 tribes. Kung makikita nyo po dyan, yung 12 tribes of Israel. Sino po dito yung nagbabasa na po doon sa Old Testament? Amen? Makikita nyo po dyan, na yung kingdom ay divided, united pa siya. The 12 tribes of Israel is still united sa panahon ni King David and Solomon. Pero po, sa panahon po ng anak ni Solomon, si Jeroboam, na-divide po yung 12 tribes na to. Amen? The northern tribes, yung nasa itaas, the northern tribe, the 10 tribes of Israel, and then yung 2 tribes of Judah. Makikita nyo po yan. Bakit merong the kingdom of Judah and kingdom of Israel? So, ganun po yan, para ma-distinguish po natin. Yung 10 tribes, the 10 tribes of Israel, na-divide sila, and then the 2 tribes of Judah. Gets po natin? So, pag nabasa nyo po yan, para hindi po kayo ma-confuse. Now, in those years, nakipagsundo po sila sa mga katabing nations. Amen? Itong, the kingdom of Israel, yung 10 tribes, nakipagkasundo po sila sa mga karatig na bansa. Strategic po yon. Nagkaroon ng alliances, so the economies grew rapidly. During those times, nanagana ng gusto ang kingdom ng Israel. So, panahon ng pananagana po dyan. They prospered materially, but they decayed spiritually. Naging greedy ang mga tao, and they adopted the moral behaviors ng mga katabi po nila, yung Ammonites, Canaanites, lahat ng mga Anites, mga Knights. Yung moral behavior and idolatrous religion ng mga karatig bansa ay na-adapt po nila. Amen? So, makita po natin na ang bad influence ng mga anong tawag dito? Maling nagagawa ng bad influence. Amen? Si Hosea, siya po ay propeta po para sa Northern Kingdom, the 10 tribes. Itinalaga po siya ng Diyos para
sa Kingdom of Israel. Gets po natin? Nakakasunod ako? Okay? Ang kanyang tungkulin na inatang ng Diyos ay upang ipakita sa Kingdom of Israel kung paano sila ay naging unfaithful sa Diyos. Ang kanilang husband, amen? Ang provider nila. Provider ng lahat ng needs nila, at sila ay sumamba o nakipagtipan kay Baal, nakipagtipan sila sa kung sino-sino mga Diyos-Diyosan. Amen? He warned them, si Propeta Hosea, he warned them that unless they repent, mapaparusahan po sila ng Diyos. Ipinakita ni Hosea sa bayan ng Israel ang karakter na mayroon po ang Diyos. Ang makapangyarihan at kagila-gilalas na pag-ibig ng Diyos sa makasananang tao. Yun po yung nais pakita ng Diyos through the prophet Hosea. Amen? So, to summarize the story, inutos ng Diyos kay Hosea na asawahin si Gomer. Amen? Na balang araw ay magtataksil sa kanya, makikiapid sa iba't ibang sa iba't ibang lalaki, magkakaanak sa iba't ibang lalaki, at finally, iiwanan siya nito upang sumama sa iba. Abay, Pastor, napakasakit naman yan. Love story ba talaga yan? Pastor, sigurado ka? Hindi naman ata love story yan, Pastor. Tragic yan. Tragic story. Amen? Are you sure na ano yan? Love story yan? Do you sure? So, sino po dito may mga asawa na? Pakitaas po ang kamay. Yan, oh, praise God. Napakarami po ano dito. Amen? Now, at tanong ko po, na ito, kung alam po natin, yung mapapangasawa natin ay manlalalaki, mambababae pala ng maraming beses, sasaktan lang ang damdamin natin ng paulit-ulit, magkakanak sa iba't ibang lalaki. Alam mo, yung height mo 5'6 or 5'5 ano lang, pero yung anak mo 6'3, tapos negro. Di ba? Iiwan ka, at pati yung mga anak mo iiwan sa'yo. And finally, iiwan ka na niya. Sasama siya sa mas gwapo, sa mas mayaman, lahat na ng mas. Ang tanong, kung alam mo na in the future ganun siya, aasawahin mo pa rin ba siya? No chance, di ba? But that is exactly how God demonstrated His love for His people. Amen? So, diretso po tayo sa lesson po natin. Ito po yung nais po ipakita ng Diyos sa atin. Amen? Indot? Wala pa rin? Wala po. Ayun. Siguro pag napipindot na yun, diba? Yeah. Okay, lessons from the story of Hosea. Number 1, God is hurting for His adulterous wife, His people. Amen? Ayun pa rin. Sabi ko sa Hosea chapter 1, 1-2, sabi niya po dito, the word of the Lord came to Hosea the son of Beeri in the days of Uzziah, Jotham, Ahaz, and Hezekiah, kings of Judah, and in the days of Jeroboam the son of Joash, king of Israel. When the Lord began to speak to Hosea, the Lord said to Hosea, go, take yourself a wife of harlotry, and children of harlotry. For the land has committed great harlotry by departing from the Lord. Amen? So, alam niyo po na a preacher's life, nakagaya po ng kahit sinong lalaki, is mostly blessed or ruined by the woman that he marries. Ulitin ko po, ang buhay po ng isang preacher, o kahit sino pong lalaki, mostly po, ito po ay pinagpapala o nawawasak, amen, ng babae na kanyang inaasawa. Amen po ba? Napakalaki ng role na gagampanan ng isang babae sa isang marriage. Pwede nitong ikasira o pagpapala ang hatid nito sa buhay ng isang lalaki. Let alone a preacher, a prophet na katulad po ni Hosea. So, na-imagine ko po, si Hosea, nung sinabi ng Diyos sa kanya, hanapin at asawahin niya si Gomer. Maaring naisip ni Gomer, ni Hosea, that she is pure as the lily of the valley, kasing dalisay ng kristal na tubig na umaagos sa ilog. Amen? Yun siguro yung mga naisip niya, sabi ko, propeta ako, siguro the best yung bibigay sa akin ni Lord. Amen? Ngunit, alam niyo po yun, habang lumilipas yung mga araw, at unti-unti niyang nakikilala ang kanyang asawa, then na-realize niya
na yung mga dahon pala, yung mga petals na yon of her purity ay napitas na po pala. Amen? Sounds familiar po ba? Diba yung mga nung mag-boyfriend, girlfriend pa lang po kayo, no? Napakainhin niya, di ba? Pag tumawa. Di ba? Ganun lang pag tumawa. Pero habang tumatagal, di ba? Ang lakas palang huminig, di ba? Ang lakas kong lumamon, wagas kong tumawa. Alam niyo po yun? Di ba? Sounds familiar? Nung boyfriend, girlfriend pa lang, hindi po yun, okay lang. Kukunti lang yung kinakain. Pero pag ano na, bahala ka na dyan sa makakain. Amen? So, but it was a command. You know? It was a command from God to marry Gomer. So perhaps naisip ni Hosea, well, kung hindi man naging maganda ang kanyang past, amen? At ang Diyos ang nag-bind sa amin together, I know our future is filled with happiness and delight and blessings. Yun po marahil naisip niya, no? But, oh boy, Hosea was wrong. Amen? Perhaps wala siyang masyadong time para sa kanyang asawa na ang hilig lamang ay pleasures of life. Baliktad naman po kasi kay Hosea na ang mission niya is to warn and save the nation of Israel from destruction. Alam ni Hosea kasi na kung hindi magsisisi ang bayan ng Israel, paparating na po yung pinakita po sa kanya ng Diyos, amen, na sila po ay, the 10 tribes will be captured by first what? By the Assyrians. Capturein sila at ipatatapon po sila. Kaya nga po nangyari po yun dahil hindi po nagsisi ang bayan ng Israel. So sila po ay parurusahan ng Diyos at sasakupin. So he spent his day and night calling the people na magbalik loob sa Diyos upang maiwasan ang sakanang paparating. Ngunit si Gomer, hindi sila pareho ng gusto ng kanyang husband. Iniisip ni Gomer na hindi siya masyadong pinapahalaga ni Hosea. So unti-unti si Gomer ay bumalik po sa kanyang sa kanyang dating wild na pamumuhay. So for sure, amen, bilang isa pong prophet, pinagpipray ng gusto ni Hosea ang kanyang sitwasyon. Correct? Sino po ang pinagpipray natin ng ating family each and every day? Amen po. Dapat lang po, no? Pinagpipray natin. So perhaps God answered his prayers. Kaya po sila ay nagkaroon ng anak. Amen? So malapang naisip ni Hosea, dahil sa aming mga anak, mamahalin na niya ako ng lubusan. Amen? Naranasan niyo po ba yung mga ganon? Mga mag-asawa, the moment na nasilayan mo yung iyong supling, what a great joy, what a great delight. Amen? Na naidulot po nito. Amen? Maranasan niyo rin po yan sa mga single. Amen? Napakatinding kagalakan po na makita yung sariling dugot laman. Amen? And yet, based po dun sa mga ipinangalang sa kanilang mga anak, mas lalo pong lumalim ang sugat sa puso ni Hosea. Basahin po natin. Sa chapter 1, verse 3 to 9. Sige po, basahin ko po dito. So he went and took Gomer, the daughter of Diblaim, which conceived, and bare him a son. And the Lord said unto him, Call his name Jezreel, for yet a little while, and I will avenge the blood of Jezreel upon the house of Jehu. And I will cause to cease the kingdom of the house of Israel. And it shall come to pass at that day that I will break the bow of Israel in the valley of Jezreel. Next. And she conceived again, and bare a daughter. And God said unto him, Call her name Loruhama, for I will no more have mercy upon the house of Israel, but I will utterly take them away. But I will have mercy upon the house of Judah, and I will save them by the Lord, their God, and I will not save them by bow, nor by sword, nor by battle, by horses, nor by horsemen. Now, when she had weaned Loruhama, she conceived and bare a son. Then said God, Call his name Loami, for ye are not my people, and I will not be your God. Amen? So these three names, Jezreel, Loruhama, which means no mercy, and Loama, which means not kin, not mine, or not my people. Itong mga names na ito ay nagpapakita sa atin, first of all, ng kalalagayan po ng bayan ng Israel at that time. Amen? Secondly, they give us an insight
ipinapakita sa atin kung ano talaga ang nangyayari sa loob ng pamilya ni Propeta Hosea. Sa pangatlong anak nila, sa pangalan pa lang, it indicates that Hosea is broken-hearted and bitter ang kanyang nararamdaman, knowing that one or more of his children ay hindi talagang sa kanya. Gaano kaya kasakit ito, mga kapatid, ano? Knowing na ang Diyos pa mismo ang nagbigay ng pangalan, ipangalan mo yan sa anak mo kasi hindi ko yan bayan, hindi sila bayan ko, hindi mo yan anak. Indirectly sinabi ng Diyos. Gaano kaya kasakit yun? Bilang isang lingkod. Ang iyong asawa, nagbunga ang kanyang pagtataksil sa iba. How often can we see families like this? Sa Pilipinas, may kilala kayo na ganito? Gaano kaya kasakit, ano? And yet, tumanggi pong i-divorce o hiwalayan ni Hosea si Gomer, bagamat siya ay namumuhay sa adultery. And to make matters worse, hindi po dyan nagtatapos ang pait. No? O pastor, saan na yung love story dyan? Patindi lang patindi. One day, iniwan na siya ni Gomer at sumama sa iba. So you can imagine the pain ni Prophet Hosea nang gabing iyon na siya iniwan. Kailangan niyang alagaan, palakiin at mag-isa ang kanyang mga anak. Mga anak na ng iba na may di naman talaga sa kanya. Can you imagine ang kahihiyan na mula sa kanyang mga kapitbahay? Oh, wala na yung asawa ng propeta. Sounds familiar? Mga kapitbahay natin na gano'n. Mga CCTV. Di ba? Iniwan na siya. Woo! Lesson sa kanya yan. Sobrang busy niya. Sinasabihan niya yung iba kung paano mabuhay. Ganito tayo dapat mabuhay. Magbago na kayo. Ganito, ganyan, ganyan. Pero sarili niyang pamilya. Woo! Di ba? Nakakahiya. Anong klase kayang kahihiyan, ano? Sa buhay ng isang propeta. Pati mga anak niya. Ako. Now, why did God allow this to happen to Hosea? Nagpatanong po ako, no? Pero ito po na ang unang-unang binigay po sa akin ni Lord. God works to fulfill His will regardless kung ano man ang iyong nararamdaman. Uulitin ko po. God works to fulfill His will regardless ng ano man yung nararamdaman. Amen? Of course, 100% God cares for Hosea. But God wants to show the people of Israel kung anong damdamin mayroon siya. Amen? Sa lahat ng mga affairs ng kanyang bayan. Sa lahat ng mga idols and their other gods na ipinapalit niya sa kanya. Amen? Because God is a jealous God. Amen? At walang ipinagkaiba yon sa panahon natin. God wants all of you. God wants all of you. Ayaw niya po ng may karibal sa buhay po natin. Uulitin ko po, God wants all of you. You are His bride. And every time na nagkakaroon ang tao ng ibang Diyos, amen? At ibang mga sinasamba niya, ganun na lang po ang sakit na dulot nito sa Diyos, sa kanyang puso. Kaya nga po gustong ipaalala po sa atin ng Diyos ang katotohanan ito. Amen? Next slide. Sabi niya po sa Exodus chapter 20, verse 2 to 3, I am the Lord your God, thy God, which have brought thee out of the land of Egypt, out of the house of bondage. You shall have no other gods before me. Amen? Ang tindi po na command ng Diyos. Amen? God considers divided allegiance as spiritual adultery. Amen? Kung divided po ang iyong allegiance, amen, consider po yan na adultery na sa Diyos. Tandaan po natin yan, mga kapatid. Next slide po. Amen. Number 2 lesson. Mabilis lang po tayo, mga kapatid. Ano? Number 2. God continues to care for His adulterous wife. So, hindi pa po natapos ang love story, mga kapatid. Ano? Or, let's say, tragic story. Amen. Hindi kinalimutan ni Hosea si Gomer.
Walang duda, nung iwan ni Gomer si Hosea, ang inakala niya ay mapapabuti ang buhay niya. Di ba ganoon naman po tayo, karamihan? Siya ay natangay, si Gomer ay natangay ng paghahangad ng exotic na mga damit, exotic na pamumuhay, chasing her wild dreams. Pero ito ay kadalasang nangyayari doon sa mga taong piniling tahakin ang daan na ganon. Na sa simula ay masaya, inaabot nila yung tuktok ng tagumpay, panandalian. Subalit magkakaroon ng way to go down at the bottom very quickly. Amen? Ganun po ang nangyari sa buhay ni Gomer. Matapos niyang iwan si Hosea, siya po ay nagpalipat-lipat ng iba't ibang lalaki. Until she fell into the hands ng isang lalaki na wala pong kakayahan na ibigay sa kanya kahit man lang yung mga basic needs. Amen? Lipat-lipat siya ng lalaki. Ganun naman yung karamihan ganun naman ang tao. Pag hindi na kontento, dilipat. Amen? Until dumating po yung time na napunta po siya sa isang lalaki na talagang walang kakayanan na buhayin siya. Even the basic needs of life, hindi niya kayang ibigay. But Hosea is a prophet. Huwag po natin kalibutan. Somehow he knows everything nang nangyayari sa buhay ni Gomer. Amen? He is watching from a distance sa buhay na tinahak ng kanyang anak, ng kanyang asawa. And finally, nung na-realize ni Hosea na yung huling kinakasama ng kanyang asawa ay di na po siya kayang i-provide, he went into action. Amen? Now, Hosea goes to action. Perhaps pinuntahan niya yung lalaking ito ng lihim at kinausap. Tao po, sino po yan? Ikaw ba yung lalaki na kinakasama ni Gomer? Yung anak ni Diblaim? Ako nga, sino ka? Diba? Gawa pa ako ng senaryo po, ano? Well, ako si Hosea. Ako yung kanyang asawa. Okay? So, na-imagine na po natin ano yung reaction ng lalaki. Malamang, ready na makipagrambulan. Amen? So, pero sabi ni Hosea, no, you don't understand. Mahal ko ang asawa ko. Okay? At gusto ko na gawin mo ang isang favor. Ito na. Amen? Take some of my gold, some of my silver, at bilhin mo yung mga bagay na kailangan ni Gomer. Sa tingin po natin, kung ikaw yung lalaking kinakasama, ano po yung gagawin natin? Real talk, ano po yung gagawin natin? Aba, easy money, di ba? Aba, anong klaseng, tong kahangalan to? Aba, sige, tatanggapin ko yan, di ba? Instant money. So, pumayag na po yung lalaki yun sa plano ni Hosea. Okay na po, Pastor? Pero Pastor, abay, parang napakahirap naman atang paniwalaan yan. It doesn't make any sense at all na isang husband ay magbabayad ng good silver and good gold upang bigyan niya yung lalaki na kinakasama. Amen? Yung nagtaksil sa kanya, nagbaliwala sa kanya, sinaktan siya, magbibigay ka pa? Parang hindi, ang hirap paniwalaan. Pero, basahin po natin. Next po. Hosea chapter 2. Wala pa rin. Sabi po sa Hosea, for their mother had played the harlot. She had conceived them, had done shamefully. For she said, I will go after my lovers that give me my bread and my water, my wool and my flax, my oil and my drink. Therefore, behold, I will hedge up thy way with thorns and make a wall that shall not find her paths. And she shall follow after her lovers, but she shall not overtake them. And she shall seek them, but shall not find them. Then shall she say, I will go and return to my first husband, for then was it better with me than now. Take note po, verse 8. For she did not know that I gave her corn and wine and oil and multiplied her silver and gold, which they prepared for Baal. Amen? So, hindi po gawa-gawa mga kapatid, she did not know that during those times, amen, yung mga mabubuting tinatamasa ni Gomer, mga mabubuting bagay, sa mga panahong iyon, na nagbumula sa providence ni Hosea. Amen? From a distance, he is watching. Habang si Gomer at ang kanyang kalaguyo ay nagtatampisaw mula sa mga nabiling na pera mula kay Hosea. Now, kung tayo ay nagiging judgmental kay Gomer,
Amen? Nais ko pong ipaalala sa atin, that is the way you and I acted most of our lives. Ulitin ko po, bago po tayo maging judgmental kay Gomer. Amen? Ganun po tayo. Para wala po tayong pinagka kay Gomer. Mostly of our lives. Mula sa kamay ng Diyos na tumatanggap tayo ng mabubuting bagay at pagpapala ng buhay. The food on our table, damit, bubong nating masisilungan, matutulugan natin sa gabi, amen? At yung mga maraming extra na mga bagay. And yet, napakadali nating makalimot. Patuloy pa rin tayong nagtatampisaw kasama ng mga kalaguyo natin sa mundong ito. At kinakalimutan natin kung sino talaga ang source ng ating mga bagay. Makatanggap lang tayo ng mga bagay na mabubuti. Pagkatapos nito, paglabas dyan, sino naman yung mga kalaguyo natin na binabalikan natin? I'm not talking about like third person only. Marami pong mga spiritual adultery na ginagawa ang mga Kristiyano na hindi nila alam. Amen? Sabi po ng Matthew 5 verse 45b, for he causes his sun to rise on the evil and the good, and sends rain on the righteous and the unrighteous. Napakagandang verse po, no? Pinasisikat ng Diyos ang araw para sa ating mga mabubuti at para na rin sa mga masasama. Wait lang. Ulitin nga po nating basahin yun. He causes his sun to rise on the evil and the good. Amen? Alam niyo po, nung pinaulit-ulit ko siyang basahin, ang lakas po ng dating, ano? Sino nga ba ang mabuti sa atin? Sino ba ang mabuti? Sabi ng Luke chapter 8, 18 and 19, a ruler questioned him, saying, good teacher, what shall I do to inherit eternal life? But Jesus said to him, why do you call me good? No one is good except God alone. Amen? So kung babalikan natin yung Matthew kanina, pinasisikat ng Diyos ang mga araw sa mga masasama at sa mga mabubuti. Kiniklaim natin na mabuti tayo. Pero sabi ni Jesus, no one is good. Amen? So kasama pala tayo dun sa mga pinasisikatan ng Diyos na mga masasama. Amen? Walang mabuti sa tao. Puro kasama ng iniisip. Puro sarili ang iniisip. Puro pagtataksil sa Diyos ang ginagawa. And yet, God graciously, abundantly, gives us what we need in this life. Amen? Sino po dito yung may alarm clock? Amen. Ang tanong ko po, pag umaga, ito practical na tanong na po, pag tayo po ba nag-ring yung alarm po natin, ang tanong, sino ang gumigising sa'yo? Yung body clock mo o yung alarm clock mo? Kasi may body clock tayo, yung tinatawag po, di ba? Sino po yung gumigising po sa yung alarm clock o yung body clock? Body clock. Yung iba, body clock, yung iba, alarm clock. Wrong. Amen? Ang Diyos ang gumigising sa atin. Amen? Paano ko nasabi yun? Sige, gawa ka ng experiment. Kuha ka ng alarm clock, punta ka sa lamay, ilagay mo sa ibabaw ng iset mo 1 minute. Subukan, pag nag-alarm yun, at silipin mo kung magigising yung patay. Subukan po lang natin, mag-alarm ka lang. Amen? Tanging po sa biyaya ng Diyos tayo nagigising. Amen? Problema, pagsilip mo doon sa nag-aalarm, dumilat yung Amen? Hallelujah. No one is good except God alone. Tanging sa biyaya ng Diyos. Amen? Kaya ka gumigising. Kaya ka may lakas. Kaya ka may buhay. Amen? Makikita po ba natin? Ang dilim doon. Love is caring for each other even when you are angry. Nakikita po ba natin? Clearly, the picture. Ano po nakikita natin dyan?
Ha? Inaway ng babae yung lalaki. Baka naman yung lalaki. Ayan, oh. Kahit na ano, no, kahit na, ang cute, di ba? Kahit na samaan sila ng loob, ano? He's still caring for the old woman. Old din pala yung lalaki, no? So, walang kaalam-alam si Gomer. But during those difficult times, merong nagmamahal pa rin sa kanya. At talagang tunay na nagmamahal, providing for her needs, caring for her. Amen? Siguro nakukyutan kayo dyan, ano? Sa drawing. But somehow, ano, nung nakita ko yan, habang nire-research ko, ano, naantig ako sa, ano na yan. Kasi somehow God is like that to us. Amen? We don't deserve. Alam niyo, we don't deserve yung mga bagay na mayroon tayo. Pero, hindi naman natin hinihingi. Kusa na lang dumarating po sa atin. Diba? Kusang pinagkakaulog ng Diyos. Kahit na tayo ay masasama. Amen po ba? Amen. Amen. Alam niyo po yung, I think narinig niyo na po ito, yung kwento po ng, hindi akong iyakin. Yung 91 years old na hospital po siya. I think you know this story already. Yung, sa loob ng isang araw, ano siya ng oxygen. Tapos, nung dumating yung bill niya, ang laki ng bill niya, parang siguro sabihin na natin 100,000 yung bill niya dahil sa oxygen na ginamit niya. So, umiyak po yung 91 years old. Lolo, wag na po kayong umiyak. Ano na po, mayroon na pong nagbayad po dyan sa ano, sa ganun. Sabi nung lolo, nung 91 years old, hindi naman ako umiyak dahil sa bill eh, sabi niya. Umiiyak ako kasi sa loob ng 24 hours, sa loob ng isang araw, 100,000 kagad yung bill. Samantalang from nung ako ay sinilang hanggang ngayon, 91 years old na ako, libre na binibigay sa akin ng Diyos yung oxygen, di ba? Pero kinakalimutan ko siya. Alam niyo na yung kwento na yun? Ganun naman po tayo, di ba? Libre lahat ng binibigay sa atin ni Lord. Even yung ating lakas. Amen? Number 3. Tuloy ko na, baka di ako matapos. God is willing to pay for his wife, to redeem his wife. Amen? So, kahit na patuloy na nagpo-provide si Hosea para kay Gomer, hindi po rin siya nagbago. Kaya hinayaan na lang muna siya na gawin ang gusto niya sa buhay. So, sometimes God does the same to us. Kung mapili tayo sa gusto natin sa buhay, kung ayaw nating magpabago, then God will let us run our own lives. He will temporarily remove His hands from us and let us suffer the consequences ng mga ginagawa nating mali. He will let us go to the place of broken dreams and broken hearts and broken lives upang sa mga panahong iyon, amen, magbubukas naman ng Diyos ng mga bagong pintuan ng kaligtasan at ng pag-asa upang ikaw ay muling magbalik loob sa Kanya. Amen? Sabi ng chapter 2 verse 3 ng Hosea, otherwise, I will strip her naked and expose her as on the day she was born. I will also make her like a wilderness, make her like desert land, and put her to death with thirst. Amen? Now, nung dumating po na yung pinakamababang part ng buhay ni Gomer, siya po ay naging slave. Amen? At siya ay nasa auction sale ng mga alipin. Alam niyo po yun, parang si Joseph po, di ba? Nabili siya ni Potiphar sa auction sale. Di ba? So, ganoon din po nangyari dito kay Gomer. Amen? So, paano siya napunta sa lugar na yon? May tatlo pong ways na para makapunta ka sa auction sale. First, by conquest. Kung kinatake ka po ng isang mas malakas na bansa at ikaw ay nahuli, amen? So, the nation was defeated. Sa pilitin po nilang gagawing slave yung mga lahat ng tao bilang spoils of the war. Nagets po natin? Second, kung ikaw ay ipinanganak
sa mga parents na slaves. So, ikaw ay magiging automatic na slave din. Amen? Ng owners ng parents mo. So, yung amo ng mga parents, tama, yung amo ng parents, ikaw din, pag pinanganak ka, slave ka na rin niya. Okay? Gets po natin? And thirdly, by employment. Anong ibig sabihin po nito? So dahil hindi pa rin nagbago si Gomer, nagpalipat-lipat nga po siya ng mga lalaki sa buhay. And she ended up with a man na walang pakialam sa kanya. And that man decided to sell her into slavery. Uso po yan noon. And according po sa mga historians, kung babasahin po natin, amen, yung mga babaeng ibinebenta po sa auction that time, ay hinuhubaran po yung damit nila. Amen? At pilit na patatayuin sa harap ng maraming tao. Amen? Ano po yung purpose po noon? It was practice upang malaman kung yung bibili ay mapapakinabangan pa ba sa'yo o wala na. Kaya nga, they will strip you naked. Amen? Now, iwanan mo natin si Gomer panandalian. Okay? Now, I have a question. Meron po bang point sa ating buhay na tayo man po ay naging slave before? Anyone? Yes, lahat po tayo. We are all slave to sin. Tama po ba? Tayo ipinanganak na makasalanan, that we are slave to sin. Sabi po ng Romans 6:16, do you not know that the one to whom you present yourselves as a slave for obedience, you are slaves of that same? Pastora. You are slave of that same one whom you obey, either of sin resulting in death or of obedience resulting in righteousness. Amen? So we are all once born slaves in need of being brought back and redeemed back upang mapalaya sa pagkakaalipin. Now, balik po tayo ngayon kay Gomer. Nakatayo siya ngayon sa public auction. Nagkakaroon po ng bidding. Amen? Lalo kung nadaragdagan yung kanyang kahihiyan. Oh, dito, sa ano? Itong sa babaeng ito. Sinong bibili? Ayun, may bibili kasi maganda, oh, maganda, oh. Mataas ang presyo. Oh, punta tayo dito kay Gomer. Oh, ikaw, sinong bibili dito? Diba? Lalong nakakadagdag sa kahihiyan niya. Nandun na nga siya sa sunk so low ng kanyang buhay. Lalo pa siyang nadaragdagan ng kahihiyan. Amen? Remember in chapter 2 verse 3, yung kanina, sabi ng Diyos, God will strip you naked and expose His people because of their sin. Dito po si Gomer ay hinubaran. Just imagine po yung kahihiyan niya. Ang sakit na nararamdaman ni Hosea. Amen? Imagine kung anong klaseng pagtitiis ang ginawa niya habang nakikita ang kanyang asawa sa ganyong klaseng lugar. Amen? And you know what? According to some, nobody even wants to buy her. Wala man lang gustong bumili sa kanya. Kahit na yung mababang presyo na, nung tinignan siya, anong mapapakinabang ko dyan? Walang gustong bumili sa kanya. Ganun po ang ginawa po. Amen? Ganun po naging ang kalalagayan ni Gomer na kung bibilin siya ng isang tao, pabigat lang siya sa kanyang buhay. Just imagine that. Amen? So ganun po ang ginawa ng kasalanan sa kanya. She sank so low na wala na siyang dangal, wala siyang integrity. Not even one person is willing to bid for her. Ganun na po siya kalaspag. Amen? Dahil sa kasalanan. Allow me to use that word. Amen? Ganyan naman po talaga ang gagawin ng kasalanan sa buhay ng isang tao. Amen? The sin will drag you hanggang sa dumating ka sa punto na ikaw ay laspag na. Yun ang gusto ng kalaban sa atin. Ang ilagay tayo sa kahihiyan. Amen? The enemy will not stop until you are destroyed, na wala nang saysay ang ating buhay. Amen? Next slide. Ay, naku pala. Ayan po yung kanina. Whoever is slave to sin, most assuredly I say to you, whoever commits sin is a slave of sin. Amen? So, tayo po dati ay slave to sin. Amen? Now, dito po sa Hosea chapter 3 verse 2. So I bought her to me for 15 pieces of silver and for a homer of barley and a half homer of barley. Amen?
So sa panahon po natin ngayon, ang ibinayad ni Hosea, amen? So narito na po si Hosea. He go into action. He went into action. Binili niya po ng 15 pieces of silver. Kasi wala pong nagbibid, wala pong gustong bumili sa kanya. Amen? Sa panahon po natin ngayon, ang ibinayad ni Hosea ay katumbas po ng 6 months na sahod. Wow! Ang takin niyo po yun. First of all, tingnan niyo po si Gomer, asawa ni Hosea. Amen? Kung mayroon pang kung may karapatan para sa kanya, amen? Pwede na niya po yung kunin, bawiin. Asawa ko po ito. Siya yung unang-unang nagmamayari. Amen? Pwede niyang gawin po yon. But, you know what, mga kapatid? Love has price to pay. Amen? At ang tunay na nagmamahal ay nasasaktan. Ulitin ko po. Ang tunay na nagmamahal ay nasasaktan. Katulad po ng halagang ipinagkaluno ni Judas ang ating Panginoong Hesus. God has paid the ultimate price of love para sa sangkatauhan. It cost Him His only Son, our Lord Jesus Christ, upang bayaran ang lahat ng kasalanan. Ang kasalanan mo, ang kasalanan ko. Amen? Yung mga kataksilan na naging dahilan kung bakit tayo naging alipin. Binayaran lahat yan ng Diyos. Amen? And lastly po, sabi lang sa verse 3, Then I said to her, You shall live with me for many days. You shall not play the prostitute, nor shall you have another man. So I will also be toward you. Amen. Oh, praise God. Meron din palang magandang ending. Amen. Hallelujah. At sinabi ni Hosea dito kay Gomer, ang sinasabi ni Hosea kay Gomer dito, ay siya rin pong sinasabi sa atin ng Diyos sa oras na to, sa araw na to, sa kanyang bayan. At ano po yun? Ito ang sinasabi niya sa atin. Binili kita ng malaking halaga, pabalik sa akin. Binili kita. Tinubos kita. Gusto kong mamuhay ka na kasama ko. I want you to be faithful to me. And this is my promise. Maging faithful ka man sa akin o hindi, ako ay mananatiling faithful. Yan po ang sinasabi ng Diyos. But God is calling everyone sa kanyang pagbiling muli sa atin. Hallelujah. Tayo nga po tayo malahat mga kapatid.